Isa sa mga dahilan kung bakit may mga successful na tao sa mundo ay dahil meron silang mga tinataglay na ugali, karakteristik o attitude na talaga namang panalo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ng 6 na pag-uugali ng mga milyonaryo at payaman. Kaya naman, please watch it hanggang dulo para hindi nyo ma-miss out lahat ng babanggitin ko. Number 1, focus sa goal. Itong ugali na ito, minsan dito sumasablay yung mga tao. Marami kasi sa atin ay mabilis maligaw ang landas o kadalasan ay laging distracted kaya hindi nakakapag-focus sa mga dapat gawin. Distracted dahil sa mga chismis, distracted dahil sa social media, distracted dahil sa mga games, distracted dahil sa mga bisyo, distracted dahil sa mga babae at lalaki, at kung ano-ano pa na pumipigil sa mga tao upang maging focus sa isang bagay. Marami naman talagang tao ang matalino, masipag, may pera o sapat yung kinikita. Pero once na madistract sa isang bagay, nagkakanda sira-sira na yung mga plano sa buhay. So para ma-reach mo yung goal mo, kailangan focus ka lagi. Huwag mong susubukang gawin ang mga bagay-bagay ng sabay-sabay. Focus ka lang sa isa, kumbaga tunnel vision. Kaya sundin mo rin itong mga tips na ito para makapag-focus ka. Kagaya ng nabanggit kanina, number 1, iwasan ang mga distractions. Number 2, isulat ang goals. So ilista mo ang mga goals na ito sa papel o kahit sa cellphone or kahit saan man. Halimbawa, mga short-term na goals or tasks. So ilista mo na yan, mga gagawin mo bago ka matulog. Tapos pagkagising mo, unti-unti mo na itong gawin. Paniguradong magigilty ka kung hindi mo magagawa yung mga nilista mo. Subukan mo naman ito sa long-term goals mo. Number 3, lagi mong basahin ang goals. Ang ibig kong sabihin dito ay ilagay mo ito kung saan hindi mo maiiwasang mabasa o makita itong sinulat mong goal. Maaring sa refrigerator yan, sa salamin, sa kwarto, sa harap ng computer, kahit saan pa. Kumbaga, ito yung tutulak sa'yo para gawin yan. Kaya lagi mong iisipin at tatandaan yung target mo sa buhay. Ito bang ginagawa ko ngayon ay papunta sa goals ko? O baka naman papunta sa walang kwenta at walang kabuluhan? Mag-focus ka sa goal mo at huwag kang mag-focus sa iba. Number 2, pagiging positibo. Isa ito sa ugaling dapat na meron ka. Dahil sa lahat ng kilala kong successful at talaga namang mga tunay na mayaman sa mundo, isang common sa kanila at yun ang pagiging positive lagi sa buhay. Hindi nila tinitingnan yung mga negatibo, yung mga negatibong mangyayari sa hinaharap, yung mga negatibong pag-iisip sa kahit anuman, at yung mga negatibong tao o mga bagay-bagay sa paligid ay iniiwasan din nila. Kaya dapat sa tuwing mag-iisa ka at yung tipong kinakausap ang sarili at nagpaplano kang gumawa ng isang bagay, ay dapat tanggalin mo na yung mga negative na pag-iisip at palitan mo na mga positive na pag-iisip. Sabihin mong ganito, magagawa ko ito. Kayang-kaya ko yan. Mahusay ako. Matalino ako. Kaya kong lagpasan ito. Dalawa lang ang pagpipilian mo, ang maging negatibo o maging positibo. Mamili ka at alam mo ang sagot. Kaya tandaan na ang ugaling positibo ang magpapa-unlad sa'yo. Number 3, may leadership. Itong ugali naman na ito ay napakahalaga at talaga namang naiiba sa pagiging bossy. Iba yung ugaling bossy sa ugaling leader. Kung ugaling bossy ka, ikaw yung taong puro ka lang utos. Feeling mo, alam mo na rin ang lahat ng bagay sa mundo. Puro ka rin reklamo at sisi sa ibang tao. Pero kung ugaling leader ka, ikaw ay hindi lang puro utos. Bagkus nakikipagtulungan ka rin sa iba. Willing to learn ka pa rin kahit marami ka ng alam at tinatanggap mo ang suggestion at opinyon ng ibang tao. At imbes na puro ka reklamo at sisi, ay nagiging responsable ka sa mga actions mo at actions din ng iba.
Mahusay ka ring may pag-usap sa ibang tao at mahusay ang iyong decision making. Kaya ugaling payaman talaga ang pagiging leader dahil kaya mong maging role model sa ibang tao. Ang mga successful na tao, sila yung mga taong kayang i-lead ang isang grupo ng tao o ang kanyang team tungo rin sa tagumpay at sa ikakabuti nila. Kaya kung kaya mong i-lead ang ibang tao, panigurado, kaya mo rin i-lead ang sarili mo sa success. Itong ugali na ito, minsan mahirap talagang matutunan. Pero kung willing ka talagang maging leader, ay dapat willing ka rin matuto sa ibang leader. Kung paano mamuno sa mga tao. Doon pa lang sa ideya na ayaw mong matuto sa iba, bossy na ugali na yon at hindi leader. Kung bagong viewer ka sa channel na ito, please subscribe and hit the bell button upang hindi mo ma-miss out ang mga bagong payaman videos natin. Thank you! Number 4, long-term mindset. Ang mga milyonaryo at mga tunay na mayaman na tao ay long-term mag-isip. Kumbaga, nakikita na nila yung hinaharap. Kumbaga, para sa negosyo lang yan. Sa umpisa, sobrang hirap. Gulpi ka talaga. Sa una, pero sa dulo naman, makikita mo yung maganda at masaganang resulta. Kapag short term ka lang mag-isip, nako, limitado lang ang may isip mo at mga pangarap mo, laging kapos. Kung long term ka mag-isip, mas lalawak yung mga posibilidad pa na magagawa mo. Kumbaga, limitless o endless ang mga ito. Kumbaga, hindi ka nakakahon or nakakulong sa isang paniniwala lang. Ikaw ay open-minded at ikaw rin ay may growth mindset. Okay, so willing ka talagang matuto pa at mag-grow. Yung mga ganitong mag-isip, alam nilang dapat hindi sila puro gastos, lalo na kung para lang sa mga short-term na kaligayahan lang, kagaya ng mga bisyo o mga addiction. Yung mga may long-term na pag-iisip, sila yung mga taong nag-iipon ng pera. At pagkatapos, pinapalago yung pera na yon. Kumbaga, nire-reinvest yung pera para kumita pa. At dahil long-term ka rin mag-isip, hindi ka rin basta-basta susuko. Lalo na kung feeling mo dead end na. Wala na, katapusan na ng mundo. Kasi alam mo na parte ito ng mahaba mong journey sa tagumpay. Marami talagang ups and downs at parte yon ng buhay. Pero itong mga pagsubok na ito ang magiging fuel mo para sa success. Number 5, madiskarte. Sa English, ito yung mga taong resourceful. Kumbaga, hindi ito yung mga reklamador na reklamo dito, reklamo dyan. Ito yung mga taong kayang mag-adapt sa mga sitwasyon sa buhay. Kung ano ang meron sila, nagagawa nila ng paraan. Kung ano ang binato sa kanila ng buhay, nalalagpasan nila at hindi lang puro ngawa o reklamo. Sa madaling sabi, mga problem solver. Dahil nagagawa nila ng solusyon ang isang problema o pangyayari. Itong mga madiskarteng tao na ito, lagi itong may mga pamamaraan para magtagumpay. May mga options sila kung ito bang gagawin ko ay mabuti, ang may dudulot o itong isa naman ay makakasama lang. Sila rin yung mga taong hindi papatalo dahil naggagawa at gagawa yan ng paraan para makasurvive. Willing nang i-take risk ang lahat para manalo. Ang tanging option niya ay success at wala nang iba pa. Number 6, willing matuto. Itong ating last na ugaling payaman. So itong mga taong ganito ay willing talagang baguhin ang sarili. Kumbaga, lagi nag-e-evolve, nag-i-improve para sa ikakabuti nila. Sila yung mga nag-i-invest sa sarili nila. Yan yung major investment nila, yung knowledge. Mga mahilig magbasa, natututo sa ibang tao, mga good listener. Sabi nga nila, knowledge is power. And itong knowledge na ito, hindi lang para sa power. Para rin ito sa money. Hindi lang kasi talaga sapat yung masipag ka lang. Kailangan may talino ka rin na nagagamit. Talino plus sipag equals success yan. Kumbaga, hindi lang puro work hard. Kailangan meron ding work smart na kasama. Lahat ng kilala kong mayaman at milyonaryong tao sa buong mundo ay mga palabasang tao. Mga taong may karunungan at kaalaman. Kaya nakakalamang talaga sila sa iba. Kasi may mga alam sila na hindi alam ng pangkaraniwang na tao. May diskarte sila na alam na hindi rin alam ng normal lang na tao. Kahit naman self-study lang ay okay lang yan.
hindi naman kinakailangang bumalik ka sa college. Pero hindi ko naman sinasabing huwag kayong mag-aral ng college dahil napaka-importante ng education. Ang punto ko dito ay maraming paraan para matuto ka at maraming paraan para matuto ka ng libre, kagaya ng panunod mo ng video na ito or pagkakaroon ng mga coach or mentors. In summary, ito ang 6 na pag-uugali ng mga milyonaryo at payaman. Number 1, focus sa goal. Number 2, pagiging positibo. Number 3, may leadership. Number 4, long-term mindset. Number 5, madiskarte. Number 6, willing matuto. Maraming salamat sa panunod nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan nating gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!